Paano ba ang tamang pag-aalaga ng mga birds species? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So marami kasi tayo mga kahabi na pumapasok sa larangan ng pag-aalaga ng ibon, ng mga baguhan, na meron sabi nila na namamatayan sila ng mga ibon, hindi sila nakakabuhay, hindi tumatagal ang mga alaga nilang ibon sa kanilang kulungan. So nais po tayong magbahagi sa tamang kapamaraanan sa pag-aalaga ng ibon. So yung pag-uusapan natin, yung paano ba ang tamang pag-aalaga ng mga bird species. So disclaimer lamang po mga kahabi, hindi naman po ako eksperto sa larangan ng pag-aalaga ng ibon. Nais ko lamang po makapag-share, makapagbahagi ng mga natutunan natin through experience, through research at doon sa mga kahabi natin na nagsishare din ng ang mga tamang proseso sa pag-aalaga ng ibon. So yun naman po yung hangarin natin na baka pag-share. So ang tamang pag-aalaga ng iba't ibang bird species ay depende sa uri ng ibon. Dahil marami po mga bird species, marami rin po ang mga kategory kung paano sila alagaan. Pero may mga pangkalahatang principle o yung tinatawag na overall principle. So pwede po, general, pwede natin itong i-apply na pwedeng sundin para mapanatili silang malusog at masaya. So unang-una po, tamang tirahan, cages at aviary or aviary. Kung saan nyo po ikukulong, sa hawla or sa aviary. Yung aviary po ay malaking kulungan din po yan. So sunod tatalakayin natin kung ano yung pinagkaiba ng cages at saka aviary. So una-una po, kung tayo ay mag-aalaga ng mga bird species, kung una nating i-consider po yung tamang tirahan o yung sa pagbili natin ng cage or sa aviary. Siguraduhin sapat ang laki ng kulungan para makagalaw at makalipad kahit papaano ang ibon. Dapat may maayos na ventilasyon, malinis at hindi direktang naiinitan o nababasa ng ulan. So, tips din po, bago tayo bumili ng cages, alamin muna natin yung bird species na alagaan natin. Na baka mabili natin ay maliit doon sa bibili nating bird species. So, kailangan po, dapat ay alamin muna natin kung anong uri ng ibon yung bibili natin bago tayo bumili ng cages para hindi po masayang yung ating pinambili ng cages. So yun po, ang unang-una natin i-consider ay tamang tirahan. Pangalawa po mga kahabi ay yung wastong pagkain o yung tinatawag na balanced diet. Iba-iba ang diet ng bawat species. Halimbawa, sa mga parrot tulad ng budgerigar, lovebirds, Indian ringneck, sun conure, green cheek conure, at marami pang iba, kakatil. So, ang pinapakain sa kanila ay mga seeds, pellet, prutas, at gulay. So yun po yung pangkaraniwang ipinapakain natin sa mga ganitong uri ng mga parrot. Pero sa mga canary, special na seeds po yan at leafy greens. So yun po yung mga kinakain ng mga canary kung tayo ay gusto mag-alaga ng mga canary species. So iwasan ang pagkain na may asin, tsokolate o processed food. So yun po ang iwasan natin na ipakain sa ating mga alagang bird species. Dahil ito po ay hindi nakakabuti. Mayroon din po ito mga kahabi na mga pagkain na dapat nating iwasan na ipakain sa ating mga ibon. So pangatlo po na dapat natin consider sa pag-aalaga kung tayo po ay mga baguhan ng mga alaga ng mga bird species ay i-consider din po natin yung malinis na tubig, clean water. Laging may fresh at malinis na tubig araw-araw.
palitan ito kahit mukhang malinis pa. Lalong-lalo na po kung sa tag-init, season ng tag-init. Kung maaari, 3 times a day natin palitan, sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Dahil po yung ibinibigay natin na tubig ay nag-iinit din po yan. So kailangan laging fresh at malinis ang ating ibigay sa ating mga bird species. Pang-apat po, na i-consider natin yung kalinisan o yung mga environment sa paligid ng cages or sa ating mga bakuran. Linisin or linisan ang kulungan, food tray at poop tray at water container ng regular para maiwasan ang sakit. Yun po ang napakahalaga ay yung kalinisan sa ating mga cages, sa ating mga aviary, sa ating mga kapaligiran para hindi po magkasakit ang ating mga inaalagaang bird species. So panglima po na dapat nating considered sa pag-aalaga ng ibon ay yung ehersisyo at mental stimulation. Bigyan sila ng toys, perch at kung maaari oras sa labas ng cage, lalo na sa parrot. Nakakatulong ito laban sa boredom o yung pagkabagot at stress. So marami kasi sa atin yung mga nag-aalaga ng parrot na sinimulan sa hand feed, natitame. So yun po, natitrain nila at nailalabas sa cages. So kung nabili naman natin na hindi naman tame, ay wag na po nating ilabas at baka makalipad lang at hindi na bumalik sa atin. So bigyan na lang natin sila ng toys o yung mga ngat-ngat, mga perch, mga sanga mga ng malunggay, mulberry, kung ano-ano po na pwede nating maibigay para maiwasan po yung pagkabagot ng ating mga alagang ibon. At nakakatanggal din po sa kanila is yung stress kung sila po ay mayroong libangan doon sa loob ng kanilang kulungan, cages at sa aviary. Ang anim po, yung social interaction. Maaring maraming ibon ang social. Kailangan nila ng atensyon o kasama. Maaring kapwa ibon or tao. So, kailangan kung bibili tayo ng mga bird species ay bigyan natin sila ng atensyon. Bigyan natin sila ng makakasama. Kaya hindi sila may stress at hindi rin sila mabagot. Dahil ang mga ibon po ay mga interactive bird species po. So gusto nila laging meron nakakasalamuha. So yun po ang karakter ng isang bird species. Pang-pito po na i-consider natin sa paano ang tamang pag-alaga ng ibon, tamang temperatura at ilaw. Iwasan ang sobrang init o sobrang lamig. Kailangan din nila ng natural light o yung natural na sunlight o tamang lightning cycle para sa kalusugan. Dahil napaka-importante din po ng sunlight para sa ating ibon. So wag naman natin ilagay yung cages natin sa madilim na area. Baka sila po ay manghina lamang. So yung pang-walo po na i-consider natin ay regular check-up. Kung may napansin, kakaibang behavior, hindi makakain, matamlay, balahibo, laging nakabukol, yung ganun mga balahibo, ay dali na sa veterinaryo na may alam sa ibon. Kung meron naman tayong alam na igagamot natin, bumili tayo ng mga pang first aid natin. Dapat lagi tayong merong stock sa ating bahay, sa ating kulungan, sa ating mga ibon na kung nagkaroon ng ganitong kalagayan ng ating mga ibon ay meron po tayong maibibigay na gamot. Ngayon kung hindi naman gumaling ito ay dali na po natin sa veterinaryo. Dapat meron tayong kakilala at mayroon tayong alam na veterinary clinic na mayroong alam sa ibon. Dahil yung ibang mga veterinary clinic ay exclusive lang sa mga aso, pusa, or mga ibang hayop. So alamin natin na
kina-accept nila sa mga ibon. So yun po mga kahabi. Hope meron tayong mga natutunan regarding po sa mga pamaraan sa pag-aalaga ng mga bird species. At ito lang po ay paalala, alamin din natin kung tayo ay mag-aalaga ng bird species kung kinakailangan pang iparehistro sa DNR. Dahil meron mga bird species na kailangan naka-registered sa DNR yung aalagaan natin para pabigyan tayo ng pahintulot sa pag-aalaga, pagpaparami ng nasabi or nabanggit na bird species. So, dapat is research muna natin ang mga bird species na gusto nating alagaan. Dahil sa dami po ng mga bird species, 1,000 po yan. Hindi na po natin nalalaman na yung aalagaan pala natin o yung na-avail natin na ibon ay kailangan pang iparehistro. So, yun lamang po mga kahabi at mga tamang pag-aalaga sa mga bird species, tamang tirahan, wastong pagkain, mga kahabi, malinis na tubig, kalinisan, ehersisyo, mental stimulation, social interaction, tamang temperatura at regular na check-up sa ating mga ibon. Yun po mga kabi. So kung nagustuhan nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ko ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman bago tayo mag-alaga ng nasabi na bird species. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.